at ito yung seryosong issue. Yung missing sabongeros, di ba? Noong araw napakarami hong nawawalang sabongero. Abay, may nag-expose na ho at ngayon ay masusinang kinukonsidera ng NBI, ng PNP at ng ating mga kinaukulan kung totoo ang sinasabing nailibing na raw at inilibing ito sa Taal. Diyan ho sa Bulkang Taal, malapit sa paanan ng Bulkang Taal, diyan sa Batangas. Kaya ngayon, i-identify yung lugar para hukayin. Di ba? Noong panahon pa ni Duterte nagsimula itong nawawalang sabongero. Marami yan, mahigit 30 yata nagsasabong na yan, biglang nawala na lang ho, hindi na nakita. Ngayon, may testigo lumalabas na nagtuturo na naibaon na raw ito. Ang lupit ha? Another human rights violation yan. Another murder case yan at iba pa. Nakakahiya. Talaga naman. Magulo talaga yung sabong. Ayan, nahilig kayo yan. Bahala kayo. Ayan, ano nangyari sa buhay nyo ngayon? Nagkakagulo kayo. Nag-aaway-aaway na kayo dyan. At yan ho, ay inaalam ng ating mga autoridad. Siyempre, naghahanap din ng katarungan yung pamilya na ilang taon nang naghahanap. Nasaan kayo na mahal sa buhay? Nagsabong lang, hindi na nakauwi. Nagsabong lang, nawawala until now. Ayun po, may nagsabi nila na po na wala na talaga, nailibing na. At ibinaon. Grabe ha. Ibinaon sa paanan daw ng Taal Volcano. Diyan sa lalawigan ng Batangas, malapit sa Cavite. Grabe ano ha. Parang gano'n lang sila. Parang buhay lang ng manok. Di ba sabong, seconds lang, nakakatalo, nawawala yung buhay ng manok. Ayun, gano'n din. Parang kung ano man yung pinag-umpisahan, nawala yung buhay ng marami-raming mga sabongero. Ang lupit na mga pangyayaring yan. At nako, hindi nga po dyan nagtatapos itong istorya ng mga missing sabongero dahil po lumalim na po ng lumalim ang mga pag-iimbestiga. At sobrang lalim po nito ay doon nga daw po sa Bulkang Taal, doon daw po sa lawa itinapon etong mga nawawalang sabongero. Medyo talagang komplikado at medyo nakakapangilabot ang mga revelasyon po nitong si alias Totoy. Pero dito po sa ating mundong ginagalawan, lalong-lalo na po sa SOCMED, sa social media, alam natin mabilis po ang chismis. Alam natin mabilis po ang mga espekulasyon. Ngayon, lumutang po ang pangalan ng isang female celeb. Nakasama daw po dito sa grupo ng mga tao na mga sabongero noon na mga nawala, dinukot, tapos hindi na mga nakita. Yun nga po pala, napakalalim pala ng pinag-anuhan nito, pinagbaunan. Ngayon, eto po yung si alias Totoy. Balikan lang muna natin tong balita bago po tayo magpatuloy. Sa 30 isinasangkot sa pagwawala ng mga sabongero, isa rito ay isang kilala raw na babaeng showbiz personality. Isa yan sa mga bagong inilaan ni alias Totoy, ang akusadong gustong tumestigo sa kaso. Sabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, makapangyarihan at mayaman na sindikatong sangkot sa krimen. May unang balita si Ian Cruz. Handa na raw affidavit ni alias Totoy, akusadong gusto ng tumestigo hinggil sa pagkawala ng mga sabongero. Isusumite raw niya ito kapag kumpleto na ang hawak niyang ebidensya at nasa poder na niya ang mga taong magpapatotoo sa mga aligasyon niya, kasama sa mga isiniwalat ni alias Totoy sa kanyang affidavit. Isang sikat na babaeng showbiz personality ang sangkot umano sa pagkawala ng mga biktima. Mayroong isang babaeng celebrity. Hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Hindi na idinetali ng husto ni alias Totoy ang papel ng showbiz personality. Pero kabilang umuna ito sa mahigit 30 pulis at sibilyan na pinangalanan niyang dapat nakasuhan. Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Mataas daw ang katungkulan ni alias Totoy sa sindikato at isa umano siya sa katiwala ng sinasabi niyang mastermind. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, maituturing na makapangyarihan at mayaman ang sindikato ng mga sabongero na itinuturo ni alias Totoy. 20 ang isinangkot nito sa core group.
Kilala yan. Pero hindi natin pwedeng i-reveal pa kasi nagka-case build pa rin tayo. May grupo yan kasama, pero meron talagang corporate setup yung principal natin na kumikilos. Bukod sa organisado, malalim rin umano ang kapit ng grupo. Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Hindi ito basta-basta. Some of them, government officials. Minsan na rin anyang nagmalaki ang mastermind na hanggang Korte Suprema ay may impluensya sila. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin niya, kahit Supreme Court daw, kaya niya. Sinasabi niya. Kaya kakausapin natin ng Chief Justice. We will tell him what are the things that are hindering our way through this. Kasi nga, ang bigat talaga na kalaban sa dami ng pera. Ang Korte Suprema hindi pa raw makakapagkomento ayon sa tagapagsalita na si Attorney Camille Ting dahil hindi pa naman nila nakakaharap si Secretary Remulla kaugnay sa bagay na ito. Gumugulong na naman ang inisyal na pag-iimbestiga ng National Police Commission o NAPOLCOM dahil may isinasangkot na pulis. Ayan, so ito pong sinasabi nga po na mastermind makapangyarihan. Hindi naman po kasi ito bulgar na sa SOCMED. Pag pumunta ka nga sa mga social media posts, makikita mo talaga, andyan ang mga litrato ni Atong Ang. Nakabalandra sa bawat post. Makikita mo pati yung mga video na kung saan ay tumatalpak itong si Atong Ang. Ngayon, dyan po sa female celeb na binabanggit, hindi naman po na rin lihim kung sino po ang tinutukoy. Itong tinutukoy nga po, walang iba kung hindi po si Gretchen Barreto, na talagang dito po sa post ng bilyonaryo, na pinpoint po na kung sino po itong female celeb na kumbaga nananahimik daw po hanggang ngayon patungkol po diyan. So, di ba? Ito po na may mga spekulasyon pa lamang. Pero dahil nga po ang mga Pilipino magaling pong magdugtong-dugtong, magaling pong magtagni-tagni ng mga istorya, dahil kasi mag-oobserba ka lang mapagtatagni-tagni mo na yung mga pangyayari. Ay ngayon po nabanggit na si Atong Ang. So kapag pinagbasehan may sinabi ni DOJ Secretary Boying Remulla, makapangyarihan na ultimo Supreme Court, kayang-kaya niya. So parang may isip mo na kagad, hindi lang po ito basta mayaman, marami rin tong kapit sa gobyerno. Ngayon, baka po nakakalimutan nyo na etong nangyari sa Senate hearing sa mga nawawala pong sabungero. Panoorin nyo po muna to para makapagpatuloy po tayo sa ating obserbasyon. As Lucky 8, honor of Lucky 8, mamaya sasabihin ko sa inyo lahat to para magaydan lang. Parang ang Lucky 8, parang ginano nyo na guilty Hindi naman trial by publicity, papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Okay? Wala kaming kinalaman dyan, patutunayan ko sa inyo ang conspiracy. Tignan nyo muna, sino ang totoong may-ari ng Lucky 8? Ako. Hindi kasi pwedeng maging may-ari rito ang abogado, kailangan dito. Ang kailangan dito, at least may gaming na alam ka, na maski sa anong sugal o power ka man lang sa gobyerno. Hindi ganoon. Huwag na tayo magtago sa kalokohan. Maging totoo tayo. Gusto ko malaman, hindi ako mahilig sa pera. At huwag nyo nang kawawa naman ng PACOR, kawawa DOJ. Ako makapagpaliwanag kasi gaming, mapapaliwanag ko sa inyo. Sinisisi sila, kung talagang guilty kami, kung talagang ititigil ko to, hindi kailangan itigil ang isabong kung talagang kailangan. Kung guilty ako, sasabihin ko sa inyo, kung guilty yung kumpanya namin, pero may papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy rito. Sino may-ari ng Lucky 8? Ako. Pag-aralan nyo may ito. Sino may-ari ng isang kumpanya dyan? The biggest, the longest gaming
or gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit yan. In fact, sinasabi pa niya na hawak niya ang mga presidente lagi. Sabihin mo kung sino. Huwag kang, Pineda, alam ko, bahala na kayo dyan, kung sino man yan. sige. At pang may level Yeah. pa ako. Sige. Okay. Ang isang may-ari, congressman naman, kaibigan ko. Ang isang may-ari, ex-congressman. Ang isang may-ari, mga mayors naman, lahat to, nagsasabong lahat to. At Yeah, lahat to, for the record, kung may sinasabi ka, mamaya sabihin naman nila ng congressman na nagamit mo itong committee para siraan sila. Gamitin Your mo, Honor. pakisabi na yung pangalan. magkakaibigan For the kami, record. magkakilala kami lahat. So, may pangalan ka. Sabihin mo yung pangalan. Well, Para, alam natin ang legality na mahirap patunayan kung sino na. Basta sasabihin ko lang po yung, kasi yan, sa inyo na rin ang galing na meron tayong batas na sinusunod. Kapareho niyan. Nag-iimbestiga pa tayo, guilty na kagad ang Lucky 8. Bakit hindi natin tignan ng conspiracy? Trial by publicity. Binabayaran sandali, sino nagsabi sa'yo na guilty ang laki? Hindi, sinasabi niyo po kasi na suspindihin ang Lucky 8. Bakit Lucky 8 lang? Bakit? Mali po kayo. We are not singling out Lucky 8. Ko kanina, Lucky 8 lang. Please listen to me. We are not singling out Lucky 8. Yes, Your We are recommending for the cancellation of the permit to license to operate of the 7 licenses as provided by PAGCOR. Kaya hindi po single out yung Lucky 8. There is a request coming from Senator Drilon that kung sinabi mo mga pangalan, bigyan mo ng mukha, bigyan mo ng kung sino yung congressman, sino yung ex-congressman, sabihin mo na for the record of this committee. Kasi nagsabi ka naman, inamin mo naman na ikaw ang Lucky 8, then yung iba, pangalanan na natin. Okay, ganito. Okay. Please go ahead. Ang alam ko rito, 6 kami na magkakilala rito. Okay, number 1 ako. So, number 2, kay Bong Pineda. Number 3, kila Congressman Tevez. Number 4, hindi ko na alam yung mga kumpanya nila. Kay ex-Congressman Patrick Antonio. Number 5, kila Mayor Ella Nagaño. Number 6, kila General Cascolan. Plus 86. Masyadong mahirap, mabigat. Kung titingnan nyo yung conspiracy rito, makikita nyo itong laban na to. Yung ano, nasabi ko naman, hindi ako, well, total, delikado rin naman ang buhay ko dyan. Bahala na, kung ano mangyayari dyan. Papunta na rin kasi sa senaryo na talagang gusto nila, kasi 90% sa income ng sabong, sa operation, 90 to 95 kami yun. Dahil nasa akin lahat, members ko lahat ang buong Pilipinas na big time na sabongero, kasi legit talaga na maayos lahat to. Nakita rin naman nila kung ano ang purpose ito, hindi lang gumawa ng pera. Tumutulong tayo sa tao, binabayad natin sa gobyerno. So, dyan po, sa Senate hearing na yan, nabanggit nga ni Atong Ang na mayroon daw pong mga taong nagtutulong-tulong para daw po idiin siya dito sa mga nawawalang sabungero. Dahil po, doon po sa mga sabungan, na kung saan ay nawala po ang mga missing sabungero, Lucky 8 ang siya pong nagpapatakbo nito o nag-ooperate. Which is yun yung kumpanya nitong si Atong Ang. Ngayon, ito po ang matindi. Diyan po sa nangyari na Senate investigation na yan, nako, hindi po napigilan nitong si Gretchen Barreto na magsalita patungkol dito kay Bato de la Rosa. At ito po yun, panoorin natin to. Nilaglag na ng aktres na si Gretchen Barreto si Senator Bato de la Rosa na tumatalpak din daw sa gitna ng Senate hearing tungkol sa mga nawawalang sabongero. My gosh, dapat sa'yo game show. Iyan ang tensyon sa pagitan ni na Senator Bato de la Rosa at aktres na si Gretchen Barreto. Naging maanghang kasi ang mga side comment ni Greta kay Bato sa hearing tungkol sa mga nawawalang sabongero. Imbitado sa pagdinig ang kaibigan niyang si Atong Ang. Sabi ni Greta, pasikat ang senador sa paraan ng pagtatanong. Napansin din daw niyang expensive watch na mambabatas. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nagaling yun? Tumatalpak kasi po si Bato na to Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya.
Alam ko may balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon. Dininay ni Senator Bato na nagpasikat siya sa hearing. Tinanggi rin niyang parokyano siya ng kahit anong sugal. Pero aminado ang senator na mamahalin ang kanyang relo dahil may K naman daw siyang magsuot nito. Pero si Greta, handa raw ilabas ang ebidensya sa kanyang akusasyon. Kapansin-pansin naman na naka-private na ang Instagram ng aktres. Ngayon, eto na po ngayon. Kasi baka nakalimutan ng ating mga kababayan, ng mga Pilipino, ang nangyari na hearing na yan. Na walang nangyari. ito ang matindi eh. Nag-hearing sa Senado pero wala pong nangyari. Natapos ang term ni Digong, naging presidente ang ating Pangulong Bongbong Marcos, wala pong nangyari diyan sa Senate hearing na yan. Bakit kaya? Nabanggit din ni DOJ Secretary Boying Remulla na meron pong mga politiko, mga taong gobyerno na sangkot po dito. Ngayon, hindi nyo ba napansin? Ang mga kampo ni Digong, kapag nagigipit, kapag nasusukol na sila, saan po sila tumatakbo? Supreme Court. Nahalata nyo ba yon? Harry Roque, Supreme Court pumunta. Mga tuta ni Kibulok, Supreme Court pumupunta. Duterte Youth, Supreme Court pumupunta. Napakarami pong mga pangyayari na ang mga tuta ni Digong puro Supreme Court pumupunta. Pati na nga ang ating Vice Presidente, Supreme Court pumupunta. Supreme Court kagad sila. Doon sila kagad humihingi ng tulong. O kaya nagsusumbong. Once na magipit sila at masukol at wala na pong ibang malalapitan o matatakbuhan, Supreme Court po kagad. Di ba kataka-taka? Bakit kaya lagi silang Supreme Court? Kahit nga yung mga vlogger, nagulat tayo, pinapatawag lang sa Quadcom o pinapatawag lang ng Tricom, Supreme Court kagad. Di ba? Kasi nga, di ba, hindi naman po lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan din, ang mga Supreme Court Justices ngayon, halos lahat po ay mga appointee ni Digong. Ngayon, kapag ikay meron kang kaibigang senador at meron ketong kapit sa dating presidente na appointee ang mga Supreme Court Justices, abay tama yung sinasabi ni DOJ Secretary na talagang kayang-kaya po nito na umareglo, kayang-kaya po nitong gawing katotohanan ng kasinungalingan kapag meron kang kapit sa Supreme Court. Di ba? Yan po ang hindi maikakaila. Di ba ngayon, syempre, dahil nga po nabanggit na itong patungkol sa malakas ang kapit sa Supreme Court na hanggang Supreme Court kayang-kayang baguhin ang mga pangyayari at palabasin na walang kinalaman itong mga taong ito na involved sa missing Sabongero. Abay, dyan na tayo mapapaisip na teka, bakit ganito ang mga sinasabi ni Gretchen Barreto? Diba? Napansin niyo yun? Nagpapasikat daw si Bato. At yun daw pong relo, kanino daw ba galing? Ngayon, ako'y nagtingin-tingin po sa, sa mga post sa FB. Tingin-tingin ako. Kasi sabi ko, teka, ano ba tong issue na ito? Bakit ganoon? Na yun ang sinasabi po, patungkol po dito sa sa mga nawawalang sabongero. At bakit po lumutang ang pangalan ni Gretchen Barreto? Ngayon, etong si Bato de la Rosa daw po tumatalpak din. Ito po ay post ng PEP-PH. At ito po ay may date na March 25, 2022 pa. At nandito litrato ni Bato, ni Atong Ang, at ni Gretchen Barreto.
Ngayon, dito po sa issue na ito, Gretchen Barreto, pinupuna si Bato de la Rosa, nagpapasikat sa Senate hearing. Tapos, pinunay yung relo. Kanino daw ba galing? Ngayon, parang pinapakahulugan itong si Gretchen, merong nagbigay ng relo na mamahalin ni Bato. Na meron pong nakakita akong post, sabi, nasa 18 million. Meron namang nagsabi na 100 milyon. Yan po ang mga sinasabing halaga. Yun nga sa sinabi ni Gretchen Barreto, paano nakabili ng ganyang, sabi, ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nang galing? My God, a senator has that much? Oh my gosh. Ngayon, dito ako parang napaisip sa mga comment section Sabi ko, nakita ko mga comment biglang merong naglaro sa isipan ko, maaring yung Senate hearing na yon na ginawa ni Bato at yung kanyang pag-interrogate kay Atong Ang, maaring yun sarswela lang, rigudon lang, kunwari lang ine-interrogate si Atong Ang. Pero yun pala, magkakilala sila, magkakuntsaba sila, at meron silang koneksyon sa isa't isa. Kaya, etong Gretchen Barreto, kumuda, nagsalita, oh my gosh, may ganun siyang relo, kanino kaya galing yun? At nakita ko po sa comment section, yun daw pong relo na mamahalin ni Bato ay galing daw kay Atong Ang. Nako, sabi ko lang yan, nagkanda leche-leche na. Eto na ang kumbaga masasabi nating the downfall of Bato de la Rosa. Kapag po napatunayan na si Bato de la Rosa ay may kinalaman dito po sa issue ng mga nawawalang sabungero na pinagtakpan niya, pinrotektahan niya ang mastermind at nakinabang siya dito sa mastermind dahil po sa isabong. Nako, eto na nga ba, dagdag sakit na naman ang ulo ng mga DDS to, lalong lalo na si Bato kasi po heto, kumbaga habang tumatagal lumalabas po na meron pong kinalaman sa mga missing sabungero ang mga matataas na opisyalis ni Digong noong siya ang presidente. Pati po mga matataas na opisyalis ng PNP sangkot din po dito. So malaking problema na naman po ito na mga kampo ni Digong. Alam natin panahon ni Digong nawala ang mga missing sabungero. At nawawala na ang mga sabungero, marami ng krimen na nangyayari tungkol sa isabong, hindi pa rin po ito mapahinto ni Digong. Nako, eto kaya, maaari kayang may kinalaman din si Digong dito at nakatanggap din kaya ito ng malaking halaga sa mastermind ng mga nawawalang sabungero. Kasi kung yun ngang senador ay kinu-question na merong mamahaling relo galing sa mastermind ng mga nawawalang sabungero, nako, what more pa kaya ang natanggap o napunta sa bangko ng dating presidente na ayaw magpahinto ng isabong. So yan po ay babantayan natin, yan po ang titignan natin ngayon, yan po ang ating kumbaga susuyurin. Tignan natin kung ano pa po ang mga madidiskubre natin dito kay alias Totoy. Ano pa po ang mga espekulasyon ng ating mga kababayan sa SOCMED. At eto na, pag kumilos na si General Torre, dahil po sabi ni General Torre hindi siya pwede magsalita patungkol dito sa mga nawawalang sabungero tungkol sa kaso. Kapag po si General Torre ay nilalima na ang investigasyon at kumilos na po ng todo, nako, mukhang talagang magkakanda leche-leche talaga ang mga Duterte dito sa issue ng missing sabungero. Kasi kapag ang mga netizen napagtagpi-tagpi na yan at nakakuha ng idea ang mga Pilipino kung ano ang nangyari,
nako hindi na po maikakaila kung ano ang mga partisipasyon ng bawat matataas na tao sa administrasyon ni Digong. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Thank you Sir Mike Abe sa yung video. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, abangan nyo pa po ang aking next vlog.